sa inyong lahat at a very bountiful New Year. Napagod po ba kayo sa pagsasayaw? Maganda pong exercise yan, di po ba? Lalo na pag dito sa dambana natin ginagawa. So, sa araw na ito po ay mayroon po tayong magandang tema na aangkop sa ating tinatawag na birth month ng ating tagapagligtas na ating Panginoon. Gusto ko po sana na makatawag ng mga tagasunod o pasyente na magbabahagi sa araw na ito. Sino po ba ang magbo-volunteer? Pagkabigay ko po ng tema sa araw na ito po ay gusto ko po sanang marinig naman ang tigasunod o mga pasyente na gustong ibahagi kung ano po ang kanilang manifestations na nakita sa dambana habang sila po ay naririto. Amen po ba yun? Meron po bang magbo-volunteer po mamaya pagbigay ko ng tema natin? Marami po dyan, nahihiya lang. Kaya lang, pag nasa Panginoon po tayo, ang Panginoon ang makikinig sa inyo. Hindi ang tao. Amen po ba yun? Kaya ang gusto po ng Panginoon na bahagi ng marinig po ng lahat ng tao na kung ano ang ipinapahiwatig ng Panginoon sa bawat isa. So, ito po ang ating tema sa araw na ito. Ang pagkaganito pong Pasko, meron po, ano po ba ang ibig sabihin ng Pasko? Meron po kasi isang joke na pagkasabi maligayang Pasko. Ano po ang itinutugon nila? Pas muna ako sa regalo. Hindi po ba Pasko? Pas muna ako sa regalo. Pero sa ating pananampalataya, hindi po pwedeng mag-pass. Hindi po pwedeng saka na lang. Sapagkat ang birth month, ito ay December, Pasko, ito po ay Christmas. Kung ito ay Christ Mass. Ang Mass po, Masa, Christ, ay kailangan magkasama. Kaya sa araw na ito po ay gusto ko pong ipahiwatig po sa atin na ang Pasko ay doon po nangyayari ang tinatawag na pagpapatawad, pakikipagkasundo, at ang pagmamahal. Ano po ba, mayroon po akong ibabahagi sa inyo na nangyari sa akin nung nakaraan linggo, na tuwing magkakaroon po ng events o mga tuwing magkakaroon po ng isang mga ganitong panahon, ang pamilya ay nagkakaroon ng reunion, nagkakaroon ng pagpapatawad, nagkakaroon ng pagkasundo, tapos na lumalabas ang pagmamahal ng bawat isa sa pamilya. Amen po ba yun? Ngunit, subalit, yung pinuntahan ko po nung nakaraan, na namatay na hipag ko, yun po ay asawa po ng aking kapatid na panganay na lalaki. Ito po ang pamilya na ito, off and on ang relasyon po namin. Minsan po, pag nagdoon ng Pasko, nasa bahay, maganda pa ang relasyon. Makikita mo yung mga masasayang mga moment, mga masasayang kwentuhan, masayang salo-salo, ganyan. Subalit pag lumalakad ang panahon, ang taon, nagkakaroon ng alitan. So, mula noon po, nagsawa ako. Pasensya na po kayo. Hindi ko na po sila nagkaroon po ng kinut off ko po ang communication ko sa kanila. Sapagkat ganun pa rin, magkakaroon kami ng magandang salo-salo, magpapatawad, mag-sorry, ganun. Mamaya ganun pa rin, ulit lang ng ulit. Kaya bilang tao, nagsawa po ako. Kaya hanggang mula pa, hindi na po ako nakipagkita sa kanila. Hanggang po sa isang araw na ako po ay minessage ng kapatid kong lalaki na nasa ICU daw po ang asawa niya. Hindi pa rin po ako tumugon.
dahil po hindi ko po maatim na magpatawad ba o although siguro naman pinabayaan ko na lang sila. Hanggang po nung dumating yung panahon na namatay na nga daw siya. So hindi man natin nabigkas yung paghingi ng tawad, hindi man natin naibigay sa kanila na nakikipagkasundo na. Subalit, nung dumating ang panahon na namatay na siya, doon pa lang ako umakyat ng Baguio at pinuntahan ko. Wala na, huli na lahat. Sabi ko, pasensya ka na kung hindi na tayo nagkahingian ng tawad sa isa't isa. Pasensya ka na kung hindi ko na ibigay sa iyo yung mga nararapat na ibigay ng mga panahon na ikaw ay nangangailangan. At pasensya na rin lahat kung hindi man tayo nagkaroon ng komunikasyon. Pero huli na nga, hindi na siya sumagot. Subalit dahil sa buong pamilya, ang aking talagang kinat-off ko yung buong pamilya. Wala na akong kinausap kahit isa sa kanila. Yung mga pamilya, yung kapatid ko, yung mga anak, ang siya na lang po ang nagbigay, nagpasensyahan na lang po ninyo si nanay. Kung ano man ang naisalita sa iyo, pasensyahan na lang po ninyo si nanay kung ano ang nagawa niya. Lahat ay pasensyahan. Pero iba talaga yung tao na nagkamali. Iba talaga yung ikaw mismo. Paano ano ang pagpapatawad kung hindi mo aminin yung kasalanan mo? Hindi mo aminin yung buong buo na ikaw ay nagkamali. Paano mo maibibigay ang isang pagpapatawad? Paano mo ka makikipagkasundo sa isang namatay na? Paano mo maibibigay ang isang pagmamahal sa namatay na? Yun ay sa tao. Subalit ang Panginoon, ang Diyos, ay ito yung panahon na ibinigay niya ang kanyang anak upang tayo ay iligtas. Dahil tayo ay pinatawad, dahil tayo ay mahal niya at nakipagkasundo siya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang ating tagapagligtas. So ang ating Panginoon, hindi po nagsasabing ayaw ko na. Hindi po nagsasabing tama na. Ang gusto ng Panginoon, kung inyong aking hipag namatay 60 years old. So sa haba-haba ng panahon na 60 na ibinigay ng Panginoon sa bawat tao, o kaya may reason behind it, nakapaghingi ba siya ng tawad? Nakapagbago ba siya? Sa 60 years na nandito sa mundo, ano ba ang nagawa natin sa Panginoon? Yun po ay bawat isa ang sasagot. Kung may namatay 80 years old, sa 80 years na nandito sa lupa, at namatay, nakapagsisi naman kaya? Bigay naman po, nagbago naman kaya siya, nakipagkasundo kaya siya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, itong December po, ang birth month ng ating tagapagligtas, doon po natin makikita kung paano natin ibibigay yung sarili natin sa bawat isa. Kung minsan may mga bagay na ibinibigay natin sa kapwa, kung ito ay nakakabuti. Meron din naman na dapat natin iwasan kung ito ay nakakasama upang malalim at mahalaga ang tinatawag nating pag-ibig. Amen po ba yun? Amen. Kung kayo po, ilang taon na po ba kayo? 71 po. 71 na po. Pag nilayan po natin, may nagawa na po ba tayo sa Panginoon? Ako po naman hindi pumapalya ng pagpasok sa ganito. Lagi-lagi. Naalala ko siya. Kaya po tayo siguro dinala ng Espiritu dito
Sapagkat sa 71 years na po kayong nasa mundo, ngayon pa lang po kayo lumapit sa Panginoon. Ngayon pa lang po ninyo siguro nakikilala ng lubusan ng Panginoon. Amen po ba yun? Siguro naman po, ito ang sinabi ko, umpisa po sa aking pagbabahas, sa aking pagbibigay ng tema. So, ang tema po natin, kung baga sa English, ay repentance, forgiveness, and love. Doon naman sa Tagalog ay pagpapatawad, pakikipagsundo at pag-ibig. Ay, mahirap magtagal. Ngayon po, ngayon po, sabi ko po na gusto ko sa pasyente o sa tagasunod, gusto ko pong tawagin po kayo. Paano po? Hindi ko na... Ano ba yung repentance, forgiveness, at makikipagsundo, pagpapatawad, at saka pagmamahal. Bakit po kayo narito? Ihambing po ninyo yung buhay ninyo sa tatlong pinagninilayan po natin. Kasi po ako doon sa... Kaya po ako nakarating dito, dala po nung aking karamdaman. Nabalitaan ko po na maganda ka po dito. Kaya nagpunta ako. Maganda naman po, sa loob po ng 3 araw, maganda ang naging kwan. Maganda aking naramdaman. Kaya siguro, baka pinapangako ko na baka dito na rin ako maglagi. Kaya kung ako po tuloy ang gagaling, ako nagpapasalamat sa Ama. At hindi ko siya makakalimutan. Ganun lang po. May karamdaman po kayo. Sige po. Maraming salamat po, kapatid. Kung wala po kayong nararamdaman na ganyan, makakarating kaya kayo dito? 71 years old na po kayo. Sa Back to Christ po ako dati. Back to Christ, doon pa ako nagsisimba. Kung ipinagpatuloy po ninyo sana yung gayon, wala kayong ganyan. Kasi mas malapit kayo sa Panginoon. Hindi po ba? Pero sabi nga ng Panginoon, nandito lang ako, naghihintay sa inyo. Hindi po ako kagaya ng tao na nawawalaan ng pag-asa o nawawalan ng gana. Hindi po ba? At sinasabing, pas muna ako. Hindi po ba? Kaya Pasko, pas muna ako. Hindi po gano'n ang Panginoon. Kaya, kahit na po 71 na kayo, kahit na po 80 na kayo, kung talagang gusto nyo po magbago, gusto nyo i-reach yung Panginoon, kaya po kayo narito. Kaya po, sana po ang pagpunta po ninyo rito ay tuloy-tuloy na po. Baka naman pag gumaling na kayo, wala na kayo bukas. Hindi po ba? Tinawag po kayo kasi gusto kayong pagalingin dahil meron po kayong misyon. Ngayon, pag gumaling na po kayo, baka wala na kayo rito, babalik po yun. Kaya yung mga narito na, ipagpatuloy po natin. Okay po ba yun? Kailangan po, hanggang pag wala na po yan, dapat nandito pa rin kayo nakaupo, Deal po yan, sino po uli ang makikipag-deal sa atin? Sino po ang gusto magbahagi muli? Na gusto ko po kasi galing sa inyo Kasi kung, alam niyo po kung kami mga alagad, para lang kami nagsisermon paulit-ulit namin pinabahagi, ganito, ganyan. Ngayon hindi naman namin nakikita o nararamdaman kung kayo naman kaya ang magsermon sa amin. Para makita naman po namin kung mayroon talaga kayong nakukuha na kagalingan ba, kagalakan ba, pagpapatawad ba, pagkasundo ba, may pagpamahal ba. Galak po kami pag meron po kaming naririnig. Kahit po tanongin po ninyo sa ibang mga alagad, kung meron po kayong
kaming naririnig na gano'n. Sa pamamagitan ng pagpunta ninyo ng banal na spirito sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, may nangyayari sa buhay natin. Kaya gusto ko po sana volunteer naman. Kung ayan, kayo po. Palakpakan po natin. Panginoon ko, sa mga pagkakataon ito, ako ay tinawag mo upang patuto sa akin, sa buhay ko. Salamat po. Pasensya na po kahit hindi ako namamayos na konti. Ako po ay sa kasaysayan ng buhay ko, marahil hindi maniniwala. Sapagkat bata pa lang po ako, sa aking pag-aaral, dahil po menuno kami na masyadong malapit sa Panginoon Diyos. Pag tumugtugo ang kampana ng kandaba, dadating na kami sa bahay, orasyon. Kanya po ako, sa buhay ko, natanim sa puso ko at isip, dahil po nagbasa rin ako ng konti, ang pinakadakila sa lahat pala, ang pag-ibig at ang pagmamahal. Naitanim sa aking puso ang pag-ibig. Sinabi niya, ako ang Diyos ng pag-ibig at ng pagmamahal. Kailanmat itinanim mo sa puso mo ang pag-ibig at pagmamahal, ay madadama mo ang lahat ng bagay. Tulad sa isang pakikisalamuha sa tao, siguro ay mahalaga yung mababang loob. Mahinahon ka makikipagharap. At kung ano man yung mga problema, idadaan mo sa kwento para mahuli niya yung mga bagay na siya pala'y naliligaw. Kasi kung minsan sa buhay natin, bilang tao, napakataas ng ating pride. Pag nakaangat na ng konti, sa buhay, para bang ang pananaw niya sa kapwa niya ay ganyan lamang. Sapagkat sinabi ng Ama, ang sino mang nakikinig sa aking mga salita at kanyang ginagawa, walang imposible makararating siya at makakasadsad sa kanyang paroroonan. Kasi po, sa aking buhay, maging dito sa aming barangay, dito sa barangay neto at barangay, hindi po kaila aming buhay. Mahirap lang kami. Talagang, kung tatanabin mo sa aming dating barangay at dito rin naman sa barangay na ito at doon sa amin, pag ako'y nagdadaan dito siguro maawa sila o kaya para silang inaalikos tayo sa sarili ko Pero hindi ko tinanggap na kangabing kasahan ko yung kapwa ko. Inilaalis ko yun. Sapagkat yung aking ginagawa, makikita nila ang anino ng aking buhay. Sa ngayon po, sa aking pagtitiyaga at pagsisikap, marami po rito ang nakakakilala sa akin. Sa katatayuan mo sa buhay, malapit po ako talaga sa Panginoon Diyos. Napasok ko na ho lahat yung mga, sa kasalukuyan po naglilingkod kami sa simbahan, MDs kami, at adorador. Sa malaking pagtitiyaga at pag-asa, sabi ko,
sa buhay ko, yung pong mga anak ko yung nag-aaral. Eh, naisip ko, wala akong dapat ikahiya sa hanap buhay. Masama lang yung ikaw ay magnakaw at manggagrabyado sa iyong kapwa. Yung pong aking mga anak, 6. At awa ng Diyos, sa patnubay niya, kahit saan po kayo magtanong dito, siguro masasabi nilang maswerte ko. At talaga pong maswerte ko. Sapagkat sa aking buhay, bago ako matulog, nagdadasal po ako. At bago ako kumain, nagkukurus ako yung aking kakainin sana maging gamot at kalusugan ng aking katawan. Awa po ng Diyos, napagtagumpayan ko yung aking mga anak, nangyayari lahat sa college. At ako naman din po, na edad ko 72, nagtatrabaho po ako. Hindi ako nagkasakit. Sapagkat ang sabi ko, ikaw Ama, ang siyang aking inaasahan, hindi mo ako pababayaan. Kanya po sa aking buhay, hindi lang po yung sinasabi, talaga pong ginagawa ko. Yung mga madre ho, nakasama ko rin. Ako ang nila, project manager ng aming duck racing. At gabi-gabi, nagkakaroon po kami ng krispa. Kanya ako mga kapatid, hindi ko itinataas ang aking sarili. Sapagkat kung itinaas ko ang aking sarili, siguro wala ako at mga pamilya ko. Sa awat tulong ng dakilang Ama, sapagkat sinabi niya, ako ang pag-ibig at pagmamahal. Itanim mo sa puso mo ang pag-ibig at iakit mo sa mga tao ang pagmamahal. Kanya po ako, sa kaliitan ng aking buhay, wala naman po akong pinag-aralan. Kanya nga lang po yung lolo ko. At talaga itinuro sa akin pagka ako dumating na orasyon, nagdadasal po kami. Nakaluhod yan. Hindi po pwedeng ikaw magtitimpo lang. Yun po kasi, itinanim ko sa sarili ko na talagang napakadakila ng Ama. Hindi po ako nagkasakit. Hindi po ako naghirap sa aming pag-aaganak buhay. Yung mga anak ko, napag-aral ko. At hindi po kami nangungutang. Kaya po hanggang sa ngayon, maging sila po konseng naalalaan yan, ng mga nanay niya. Dito po sa mga konan. Wala po akong atraso. Maging sa, ay ka nga yung sa batas, wala silang masasabi sa akin. Kanya po, ang pag-ibig ay sila nating pangalagaan at ang pagmamahal. Kung nagkasala ang kapwa mo, huwag hihingi ka lang ng pasensya ka na. Hindi na po pwede yun eh. Sabihin mo lang sa kanya, kaibigan, ako'y nagkasala sa iyo. Sana ipagpamanin mo at patawarin mo sa nagawa kong kasalanan sa iyo. Medyo hindi lang misa. Ito kayo magkikita. Ngingitian mo. Kasi ang ngiti, isang bagay na nakapagpapaluwag ng kalooban ng kapwa. Kanya po ako, wala po akong naging kaaway. Kung sila'y sumasama ang loob sa akin, napansin ko, lumalapit ako sa kanila. Ang sabi ko, Brad, parang napapansin kong matabang namin sasama tayo. Pag pumanin mo ako, baka ikaw may nayaanuhan sa akin, ano ba ang may bibigay ko sa iyong pabor? Ganyan po ako. Hindi po ako. Ito po si kapatid na Erning. Nakasama ko po sa sa MDC. At wala po silang masasabi sa akin. Hanggang dito lamang po.
Salamat po, Ama, sa ibinigay mong pagkakataon sa akin para i-share ko po ang tunay na pag-ibig at pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Salamat. Ilang taon na po ba kayo? 78 na ho. Oo. So, maraming salamat po sa iyo, kapatid. At ganyan po, nakita natin ang isa sa mga nakaupo rito na mapalad siya. Sapagkat sabi po niya na hindi lamang siya nakikinig sa salita ng Panginoon, hindi lang siya nagsasabi kung ano ang dapat, kundi talagang isinasabuhay niya. Kaya naman po, tignan naman po niya, maganda po ang kanyang kabuhayan, maganda, wala daw siyang kaaway, naway lahat tayo walang kaaway. At dahil kung minsan po kasi ang nagdudulot ng kaaway ay yung mga samaan ng loob. Minsan naman po ang nagdudulot ng kaaway ay kung yung mga naguhusga. Minsan naman po ang nagdudulot ng kaaway yung mga maling akala. Marami pong namamatay sa maling akala, kaya nag-aaway. Pagka nagkita at nagkaharap, iba pala yun, hindi pala gano'n, hindi po ba? At meron pa ba? Volunteer po. Unang-una ho, maraming salamat sa Panginoon at sa ating pong lahat dito. Meron lang po akong konting isi-share sa aking buhay. Malapit na naman po ang Pasko na ang aking pong anak na nawawala, hindi ko pa po nakikita. Ilang taon na po? 4 na taon na po ngayon. Ay, 5 taon na po ngayon, hindi ko pa po siya nakikita. Malapit na naman po yung Pasko. Sabi ko po kay Lord, sabi ko, sana naman po, bago dumating ang Pasko, makita ko na yung anak ko. Napakasakit po sa isip na sa puso ko, magpapasko na naman din na naman po kami magkikita. Pinagpipray ko po sa kanya na sana isang araw kumatok sa aming pintuan. Sana isang araw, sabi niya, makita ko po siya. Yung pong nakaraan, gusto ko na po sana magpunta ng Baliwag. Tingnan ko po siya doon kasi marami pong nagsasabi na sa Baliwag lang daw po siya. Pero nagdadalawang isip po ako, meron pong nagsasabi baka nasa. Pinahula ko na po yun sa Baliwag. Sabi daw po nasa ibang rugal. Pero may tiwala po ako sa Panginoon, isang araw kakatok po siya sa aming pintuan. Sinasabi ko po sa kanya, Lord, bago dumating po ang Pasko, ipakita mo na yung anak ko para po magkasama-sama kami, malapit na po bagong taon. Yun lang po, maraming salamat po. Napakalungkot nga po talaga ang Pasko niya, ano po. Pero kung may pananalig sa Panginoon at nagtitiwala na may mababago po, may galak na darating sa kanya, di po ba? Kaya huwag po natin iiyak ng mga maliliit lang na problema lang po yan. Hindi ba problema? Problema ba po? Problema ba? Para po para pong problema kasi po, ilang taon na po siyang hindi umuwi. Sabi ko naman sa sarili ko, isang araw, kakatok po siya sa aming pintuan. Kaya po, ano na lang po ang ano ko. Ayun lang po. Kasi po, pagka mayroon po tayong problema na sa sinasabi natin problema, pero hindi naman pala problema. Ang anak mo nagbakasyon lang.
Hindi. Hindi, joke lang po yun. Huwag po kayong umiyak. Basta may pananalig po kayo at pagtitiwala sa Panginoon. Ibabalik po niya sa iyo bago magpasko. Amen po ba yun? Amen po. Amen po. Oh, ma'am. Sino pa po? Sino pa? Purihin, purihin. Purihin ka, Ama, sa iyong kadakilaan at sa iyong pagmamahal sa aming lahat. Ama, nagpapasalamat po ako at sa sandaling ito, isa ako sa natawag mo para magpahayag at masabi ko ang mga mensahe na gusto mong ipaabot sa aking mga kapatid. Ama, sana po ay pangunahan mo ako upang hindi po ako magkamali sa aking pagsasalita. Sa ngalan isang mapayapa at magandang umaga po sa inyong lahat. At sapagkat ngayon po ay sakop na tayo ng Adbyento. Pagka po sinabing Adbyento, araw na ng paghahanda. Kaya ngayon pa lang po, binabati ko na kayong lahat ng isang advance Merry Christmas sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga alagad, sa mga choir, sa kasamahan kong CAPS, sa mga tagasunod, sa mga pasyente, at doon po sa IDT na matyagang nakikinig doon sa ibayong dagat. Pasensya na po kayo, hindi ko kayo alam ang mga pangalan nyo, kaya pinaabot ko po sa inyo ang advance Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Isang magandang umaga po sa patanghali ng ito. Mga minamahal kong kapatid, ibig ko pong umpisahan sa pagpasok ng Adbyento ay paghahanda ang naging topic natin. Hindi po ba, Mami Beth? Sa buhay po natin, pagka meron tayong inaasahang bisita o mga mahal sa buhay na darating, naku, abalang-abala tayo ng paghahanda. Halos pati harap ng bahay, damuhan, para at lalo na po ang bahay, inihahanda po nating mabuti, ginagayak natin. Para sa ganon, kung dumating yung ating bisita, magalak. Kung dumating na malinis yung bahay natin, yun po ang nasa sa isip natin lagi. Karamihan po sa atin ay ganon. Pati nga po ako, ganon din eh. Pero dito po sa dumarating na araw na ito, labis-labis po ang kasiyahan ko dahil ako po ang naisip ko, ang paghandaan ko, kung papaano kung sasalubungin ang pagsilang ng ating Panginoon. Dahil isa po sa napakahalaga, dahil ang Panginoong Hesukristo, ang ibinigay sa atin ng ating Amang nasa langit. Sa laki ng pagmamahal sa atin, siya ang ibinigay sa atin para makasama natin dito sa lupa. At ayon po sa narinig ko noon, siya ay nakisalamuha sa atin ng mahaba-habang panahon. Pero po sa karamihan, ang pinaghahandaan po ay pagkadarating na ang Pasko, lalo na yung mga bata, sa bagay mga kamukha kong bata nung araw. Nung araw na bata-bata ako, pagka narinig kay Pasko, tuwan-tuwa ako dahil pagka Pasko, maraming aginaldo. Pero sa atin po, ang isang napakasarap na aginaldo yung ibinigay ng Ama na walang dilit iba kung hindi ang ating Panginoon. Kaya sa paghahanda natin
sana po ang maging hilig natin na mapaghandaan kung papaano nating maihahanda ang ating sarili sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Papaano naman po tayong maghahanda? Eto po, Paris, ngayon. Tayong lahat ay nandirito upang makinig ng mga banal na salita ng Ama. Yung po na pakikinig natin ng mga mensahe ng bawat tumatayo dito, lalong-lalo na po ang mahal na Apo. Mapakalaking bagay po ng paghahanda iyon. Dahil ang mahal na Apo po ay ipinapaliwanag sa atin ng buong buo kung paanong maihahanda natin ang ating sarili para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ngayon po ay araw ng Pasko, nakabilang na po ito sa araw ng Pasko, iyon ang isang napakahalagang bagay, yung maihanda natin ang ating sarili. Kung yun lang po ng mga bisitang darating sa atin, tama, pinaghahanda natin yun. Pinaghahandaan natin at masaya natin sinasalubong. Pero ang higit sa lahat po na dapat nating paghandaan, yun darating sa araw ng Pasko. Siguro po magugulat kayo, bakit kaya yung matanda ngayon ay nagsalita ng ganon? Yun po ang udyok sa akin Yun po ang sinasabi para siyang magawa ng lahat. Noon pong bata-bata ako pagka darating na ang Pasko naalala ko tuloy yung malimit na sinasabi sa akin nung matanda, yan daw araw ng Pasko. Ang sabi, yung mga pusong nagkalayo at nagkatampuhan, nagkasalang puso't pinagkasalanan. Ang araw ng Pasko'y kapag dumaratal, muling nagkikita at nagpapatawaran. Yun po ang isang malaking bagay. Yung pagpapatawad natin, yung pagbibigayan sa isa't isa, yun po ang unang-unang hinihingi ng ating Panginoon na gawin natin. Sapagkat ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. Binuhay tayo sa pamamagitan ng pag-ibig. Binuhay tayo sa dalawang nagmamahalan at tayo ang naging bunga ng pag-iibigan nila. At yung pong pag-iibigan na yun ay dinagdagan pa ng pag-ibig ng Ama. Oo nga, tayo ay inaruga ng ating magulang. Pero ang higit na nagbigay ng buhay sa atin, walang dilit iba kung hindi ang ating Amang nasa langit. Mahal na mahal po tayo ng Ama. Kaya po ganoon na lang kalaki ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Siguro po, sa ngayon, hindi lamang yung mga bata ang masayang sasalubong sa ating Ama. Kung tayong lahat ay maihahanda natin ang ating sarili, kasama tayo ng mga bata na sasalubong sa darating na Pasko. Hindi ko na po pakahabaan, hanggang dito na lang at alam kong marami pang may gustong magpahayag. Nakabuka ko, kanya puputulin ko na po rito. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, kapatid. At ang ating tema po sa araw na ito po ay yung habang tayo po ay naghihintay. Ito po ay sa Advent naman po ito. Kaya lang, ang paghihintay sa pagsilang ng ating Panginoon, kailangan po natin ihanda. Hindi lang po yung material na bagay ang ihahanda natin. Nang sinasabi po ng kapatid sa ating mga kabisita. Ngayon, ang paghahanda naman po sa ating buhay kabanalan ay ating tema ngayon. Kailangan po makipagkasundo, kailangan po
magpatawad at magmahal. At pag lahat po yun ay nagawa po natin, tayo po ay mas nagpakababa na po. At yun po ang tema na lahat ng mga naririnig ko po. Yun po ang sinasabi nila, magpatawad, magpagkasundo, magmahal. Kaya gusto ko pong tawagin ng aking BFF na siya po magbibigay ng isang pagbabahagi tungkol sa ating tema sa araw nito. Kapatid na Marie. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Parang inaantok na kayo 3 baksak po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid at napapanahon po sa mga petsang ito, December, na tuwing ginugunita natin ang December, ito ay naaalala na natin ang Kapaskuhan sapagkat dito isinilang ang tagapagligtas o ang nagligtas sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya po yung December na buwan ay napaka-importante sa bawat isa sapagkat iyon po isinilang ang ating Panginoon upang tubusin ang ating mga kasalanan. Isa pa pong palakpak para sa ating Panginoon. Ang topic po ng ating kapatid ay repentance, forgiveness, at love. Sunod-sunod po yan, tugma-tugma na naaayon sa atin. Kung tayo ay nagsisi, nagpatawad, nagsisi tayo, nagpapatawad tayo. At kung tayo nagpatawad, may pag-ibig na tayo. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa ating buhay pananampalataya, i-reverse natin noon at ngayon. Noon sa dating buhay natin, napakahirap magpatawad, di po ba? Lalo na kung mabigat ang ginawa sa ating kasalanan ng isang taong nagkasala sa atin. Minsan sinasabi natin kung kumari natin ito, magsosolian na tayo ng kandila. Di po ba? Nababanggit yan. Kung minsan, kahit kamag-anak ko pa siya, ayoko na siyang kamag-anak. Kasi hindi ka marunong magpatawad, ala sa puso natin. Maraming dahilan tayo noon sa ating sarili dahil umiira lang pride natin. Ibig sabihin, lalo na kung sa palagay mo, mas nakakataas ka doon sa isang tao na yon na may kagalit ka. Parang hindi mo kayang ibaba ang sarili mo. Amen po ba? Subalit napakabuti ng Panginoon sapagkat nang dinala niya tayo dito sa dakong ito, nag-umpisa na po ang pagsisisi natin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po yung ating mga naging karamdaman o anumang kadahilanan ng pagkakadako natin sa dakong ito, dapat nating pagpasalamatan sa ating Panginoon. Hindi maging sagabal ito o maging daan upang tayo malumbay dahil nagkasakit tayo. Hindi. Dapat maging masaya tayo sapagkat ito ang naging daan upang madama natin ang tunay na pag-ibig. Amen po ba? Palakpakan po ulit natin ang buhay na Diyos. Sapagkat ganito po yan mga kapatid. Bilang sa akin po, ando na po yung pagpapatawad sa una kong buhay sapagkat hindi naman po ako yung tao na pag nagalit, galit talaga. Ako po yung tao na pag galit, hindi na lang ako kikibo. Dinadaan ko na lang sa katahimikan. Subalit, hindi ako marunong magsalita. Subalit ngayon po, kakaiba naman po dito nung nadako na ako dito at nabuksan na ako ng ang aking kaisipan, ang aking puso at diwa na tumanggap ako sa ating Panginoon, malaki po pala ang pagbabago. Na kahit sabihin ko nung di ako kumikibo, hindi pa rin po pala tama iyon. Ang tama po pala, halimbawa po, meron po kasing insidente na nakagawa ng kasalanan yung kapwa mo na baliwala lang sa kanya. Meron pong pagkakataon na gano'n na sa yung ginawa ng kasalanan, para bang sa kanya wala lang, pero sa iyo nadadama mo yon. Subalit, ito po pala ang pagkakaiba. Pag nasa Panginoon ka po pala at dumating sa iyo yung pagkakataon na may nakagawa sa iyo ng pagkakasala at sa kanya, baliwala lang yun sapagkat yun nga ang trabaho niya, yung baga sa magkaiba kayo, ikaw ang nasa Panginoon, siya wala. Ibig sabihin, wala siyang pakialam kung masaktan ka o hindi. Basta importante sa kanya, masabi niya ang gusto niya. Subalit ikaw nakakaiba na baga sa sinasaktan ng kalooban mo, ikaw ang kusang dumudulog sa ating Panginoon. Sa halip na magalit ka sa kanya,
idinudulog mo siya sa Panginoon sa pamamagitan ng humingi ka ng kapatawaran, unang-una sa Panginoon para sa taong nagkasala sa iyo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kasi po, minsan, nasa malayo na siya, hindi na kayo magkikita. So, hindi na kayo magkakaroon ng communication para mag-repentance ka, humingi ng tawad, o ikaw na mismo magpakumbaba sapagkat may natanggap na nga po tayo dito sa Espiritu na dapat nating isabuhay. Yun po kasi ang importante, isabuhay natin kung anong natututunan natin dito. Kung malayo man siya sa dako man na nandun na siya, katulad po ng pangyayari sa akin, di ko na po ilalayo, ng pangyayari sa buhay ko na sa madalit salita po na masakit ang nangyari. Subalit nung andito na po ako sa Panginoon nung naganap yung pangyayari na yun na yung kabiyak ng puso ko ay lumipat ng ibang bakod na sige-sige na po. Palakpakan po natin muna ang buhay ng Diyos. Ganun po yun. Sa kabila po ng, hindi naman po sa pag-ano dahil baga sa ano ko maganda ang trabaho ko, ako lahat ang gumagastos, lahat-lahat, basta siguro po parang naabuso, so nakakita ng yun na nga po yun, wag na natin palawakin. Hanggang, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Yun na po, siyempre po para sa akin noon, sabi ko, Panginoon, ito ba yung parte ng pagdalisay sa akin sapagkat nandito na ako sa iyo? Sino ba ang pipiliin ko, ikaw ba o yung kabiyak ng puso ko? Dahil ang sabi po niya, magkataliwas po kami sa pananampalataya. Ang sabi po niya sa akin, dasal ka ng dasal, baka makarating ka na sa langit. Baga sa kontrapelo po, hindi niya mauntun. Kahit gano'n ang pag-uunawa ko sa kanya, sapagkat gusto kong isabuhay kung ano yung natanggap ko sa ating Panginoon sa araw-araw na pakikinig ko ng mensahe. Ina-apply ko, subalit siguro ganun talaga ang kalaban. Talagang gagamitin kung gano'n ka na nga ba katatag sa Panginoon. Subalit, purihin ang Panginoon, sa puso ko lang yun sapagkat pag may dinadala ako, ayoko ng maraming nakakaalam, kundi nakikipagniig ako sa ating Panginoon. Itinutulo ko ng luha, iyon, dinudulog ko sa Kanya na ganun dahil siyempre, sa kabila ng lahat ng ginawa mo, ganun pa ang ginanti sa'yo. So okay lang. Sabi ko, Panginoon, ikaw ang nagbigay nito sa akin. Kung ito na rin ang pagkakataon na mawawala siya at ito ang magiging daan upang higit mong ipakita sa akin na ikaw ay Diyos na nakilala ko, ikaw ang pipiliin ko. Sa madalit salita po, pinaglaban ko ang Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun nga po, December 4 po yun, kaya po bukas yun eh. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Papaganda po ng tema, December 4 po, sabi ko, sige, malaya ka na, umalis ka na, sumama ka na doon. Kasi po may anak na eh. Kaya po yun, sige po, pinaubaya ko na po kahit masakit siya ang kalawa. Basta yung anak ko sa akin, isa lang po yung anak namin. Kasi ako naman din po bumubuhay, so parang walang nawala. Kasi ako din naman ang Yun ang naganap sa hanggang tumindig ako sa sarili ko. 9 years na po bukas. Tapos po, ayun na nga po, hanggang ganun ang nangyari na siyempre po, kahit papano dahil pa lang bago-bagong alagad ako noon, ibig sabihin, hindi pa ako ganun katibay sa na magpatawad ng ganun kabilis. Amen po ba yon? Meron pang sugat dito na may kurit na parang ayaw ko na siyang makita ganyan. So balit, ito po ang habang tumatagal ako sa dakong ito, lumalalim ang pananalig at pananampalataya sa Panginoon na hindi ako nagsisisi kung bakit siya ang pinili ko. Sapagkat sabi nga, siya ang nagbibigay ng lahat-lahat sa atin. Amen po ba? Siguro, sabi ko noon sa sarili ko, sinasagot ko na lang po yung sarili ko, siguro kaya naganap yon dahil may ibang plano ang Panginoon sa akin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Lahat po ng negative na dumarating, binibigyan ko po ng positibling answer sa sarili ko na siguro may mas magandang nakalaan sa akin ng ating Panginoon. Puro ganun po umikot, binuhay ko ang anak ko ngayon po, dati 4 years old, ngayon po malaki na siya, mag-40 na po siya sa darating na March. Sige po, hanggang tumakbo, habang tumatagal po ako dito, doon ko po napagtibay at naisa sa buhay ang mga mensahe ng banal na Espiritu na pag tumanggap ka na sa Panginoon, ang mahirap mahalin ay kailangan mo nang mahalin. Amen po ba?
So, hindi na po kami nagkita yung panahon na yon hanggang sa ngayon. Pero sabi ko nga po sa sarili ko, napatawad ko na siya. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, ano pang naglilingkod ka sa akin kung mayroon ka naman palang kagalit na hindi mo mapatawad? Paano kang magiging malaya sa sarili mo? Paano mo maisa sa buhay ang mga aral ko? Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napatawad ko siya at habang siyempre po yung anak ko mula sa pagkabata nagkaroon na ng galit sa kanyang magulang ama dahil sa ginawa. Ang inaaral ko sa aking anak ay ganito. Ang sabi ko, pag magkaharap kami sa dulangan, sabi niya sa akin ganito, Mama, mas mabuti talaga, tayo lang dalawa, tingnan mo ang masaya-saya natin kahit saan gusto natin pumunta, okay, ganyan. Buti pa, hindi niya po tinatawag ng pangalan. Ang sabi niya, dapat noong panawala yung tao rito sa bahay natin. Ayaw niyang banggitin ang pangalan, siguro sa nakita niyang sitwasyon. Ang sabi ko ay ganito, bilang tumanggap ako sa ating Panginoon na sinasabuhay ko, sabi ko, anak, huwag kang magalit, sapagkat parehos tayong nakilala na natin ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na mayroon tayong sama ng loob kahit kangino, kahit na gaano kabigat yung ginawa sa atin ng tatay mo, patawarin na natin kasi hindi ka naman maisisilang sa mundo kung ako lang eh. Kahit na makasalanan siya, naging tao ka, pagpasalamatan mo yun. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sabi ko, pasalamatan mo sapagkat naging daan siya upang mabuhay ka at maisilang ka. De kung wala siya, de wala ka ngayon. Sabi niya, ganun po ba mama? Oo ka ko anak. Kailangan, pag tunay kang kumilala sa Panginoon, mayroon kang pag-ibig sa kapwa mo. Kahit na masakit yung ginawa sa'yo, isabuhay mo, ipadamo mo yung pag-ibig. Doon pumapasok ako, yung sinasabi ng banal na Espiritu na ang mahirap mahalin, mahalin mo. Sabi niya. Sabi ko, yun doon na po umikot ang sitwasyon. So, napatawad ko na po siya kahit na hindi siya nanghihingi ng tawad. Bilang tumanggap ako sa banal na Espiritu, yung aral na natutunan ko dito, isinabuhay ko po. Ayun po, ngayon, yung pag-ibig naman po, naibigay ko na yung pag-ibig sapagkat ipinapananalangin ko po pa po siya. At ang sabi ko sa aking panalangin ay ganito, sabi ko, Ama, siyempre po pinapanalangin ko po lahat ng ibang tao kasi po sa ating dapat ang mauna mga ibang tao panghuli na sarili natin. Ang sabi ko, pinatawad ko na po siya at sana maging mabuting asawa na siya sa bago niyang asawa na mabuhay niya yung anak niya na 3 na po yung anak. Yung anak niya na maayos at maturuan niyang mabuksan sa iyo at makilala ka upang maging maayos ang buhay nila. Yun po yung pag-ibig na hindi ko mambanggitin sa kanya pero sa direktang pakikipag-ugnayan ko sa Panginoon na isisiwalat ko yung damdamin ko. Amen po ba? Nakuha niyo po ba ibig kong sabihin? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po doon pumapasok yung repentance, forgiveness at love. Yun po sa aking kakaiba lang kasi malayo, hindi kami nakikita na. Kaya po, yun nga po, yung pag-ibig. Kasi po, pagka naibigay niyo po pala yun sa taong gumawa ng napakasakit sa inyo, ang gaan-gaan po ng pakiramdam. At saka po, para bang masasabi mo kay Lord na, Lord, sa 9 na taong ko ditong paglilingkod sa iyo, meron na akong natutunan kasi marunong na pala akong magpatawad. Na isa sa buhay ko na po pala ang gawa niyo. Pati po ang pag-ibig na iaalay ko na rin sa aking kapatid. Yun po mga kapatid. Kaya po, ganun po kabuti ang ating Panginoon sapagkat sabi po, kung may nawala, may ibabalik. Amen po ba? Pinalitan niya po ng masigit pa sa nawala. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, sabi nga ng Panginoon, makita lang niya ang katapatan mo, makita lang niya na talagang sinasabuhay mo ang mga aral niya. Wala pong imposible sa hinihiling natin na hindi ipagkakaloob sa atin. Sapagkat sa akin po, hindi ko man po hiniling na magkaroon uli ako ng makakasama sa buhay. Subalit siya po ang nagbigay sa kalooban niya. Malayo pa po, imported pa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, doon pumapasok ang kadakilaan ng ating Panginoon na maging matapat lang tayo sa Kanya. Kung ano, yung sabi nga ng Panginoon, kung marunong kang magmahal, marunong kang umunawa, mas higit pa ron ang ibibigay sa iyo. Totoo po yun kasi po napatunayan ko sa aking sarili. Kaya po mga kapatid, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kung may dumarating sa inyong mga pagsubok, lagi ninyong ite-take na positive, na kaya naganap yon, may mas magandang
ibibigay sa atin ng Panginoon. Matuto tayo sa tuwinang magpatawad. Ang mahirap mahalin, mahalin natin sapagkat iyon ang magiging daan upang matamo natin ang kapayapaan. Magandang umaga po sa inyo lahat at Merry Christmas. Maraming salamat po kapatid BFF. And hello, Wesley. At sa December 9 po, baka wala po siya rito sa ating kapatid. Birthday po niya yon. And at the same time po, anniversary nila. Kaya it's a double celebration. Right, Wesley? It's a happy birthday and happy anniversary. And so, ang pinakamahalaga po ay isa buhay natin, ang ating mga aral na ating mga naririnig dito. At siyempre po, ang ating unang-una po ang ating kaluluwa. Yun po ang importante. So, ang ating pong tatatawagin naantok na ba tayo o gusto na natin matulog? Patutulugin po na tayo ni kapatid na Menya. Salamat po muli, Ama. Purihin ka at dakilain. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sa bawat araw, samot dalangin, pangunaha at pagharian mo po ang aking katauhan sa tuwinang ako'y gagamitin mo na sa iyo ay mag-alay. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang gaganda po ng mga bahagi ng mga kapatid. Mayroong sa iglap ay nailahad ang katotohanan sa mga damdamin. Napakabuti po ng Diyos. Pagpapatawad. Maraming uri po yung pagpapatawad. Sa buhay natin, nakapagpatawad na ba tayo? Tayo ba'y nakapatawad na? At tayo ba'y nakahingi na ng kapatawaran? Hala po talagang tutumba sa Panginoon. Dito po sa aawitin kong ito, marahil marami sa inyo, madalas na po ninyo itong marinig. Subalit, dito po sa awiting ito, napakaganda po ng nilalaman. Dito, nilalaman, kaya kapatid kong minamahal, kapag ikaw'y napatawad na ng ating Ama, pag sumikapang huwag nang magkasala pang muli. Napakaganda. At kaya po, hindi na po ako magbabahagi. Nais ko na lamang pong awitin dito sa inyo. Napakaganda po. Napakabuti ng Diyos. Anuman ang nagawa sa dating buhay, hindi niya na po titingnan yon. Tayo'y mapapatawad niya. Ngayon, ano lang po ang ibig kong iwanan? Kung ang Diyos po ay nakapagpatawad, tayo pa kayang anak lamang ng Ama. Amen? Kaya po mga kapatid kong minamahal, napakarami ko din pong ibabahagi tungkol sa pagpapatawad. Na sa unang buhay, hindi po ako makapagpatawad. Nagalit po ako sa mundo. Iba't ibang uri nga po. Maaring nagalit ka, sinaktan yung damdamin mo. Nagalit ka kasi nawala yung pera mo. Nagalit ka kasi sinaktan ka. So, gano'n na lang po. Kaya mga minamahal ko mga kapatid na naririto lahat at saka ang ating mga kapatid na walang sawang sumusubaybay through internet, mga minamahal ko mga kapatid, salamat po. At sabi nga ng isang kapatid through sa pag-chat-chat. Salamat naman po sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kapatid natin dito at maging sa aming mga awitin. Galak na galak kayo, tinatanggap nyo, nararamdaman ninyo. Salamat po mga kapatid. Patuloy po tayong magdalanginan na ang bawat isa'y sidla ng tatag, katapangan na maihayag yung nasa damdamin. Huwag matakot at huwag mahiya. Salamat po mga kapatid para po sa inyong nakasubaybay sa atin pong lahat. Mahal tayo ng Diyos, maging sino ka man, patatawarin ka ng Diyos kapag isinabuhay mo ang pagpapatawad niya sa iyo na isabuhay mo, mararamdaman mo ang galak sa puso mo. Maging sino ka man. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Salamat po mga minamahal ko mga kapatid. Pag-ibig ng Ama'y
kakaiba. Di niya tinitingnan nagawang kasalanan. Kapag nagsisi ka, bumalik sa Kanya. Patatawarin ka maging sino ka man. Huwag kang malumbay, aking mahal. Kasalanang ginawa ay pagsisihan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin ka niya maging sino ka man. Mahal ka niya pagkat mahal ka niya. Inisip nila'y hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Ano man ang nagawa sa dating buhay, lahat ng ito'y kanyang mapapatawad. Dahil sa laki ng kanyang pagmamahal, patatawarin ka sa kamalian. Mga kapatid na minamahal, kapag napatawad na'y magbagong buhay, upang ikaw ay hindi na mawalay sa amang sa'yo'y nagmamahal. Mahal ka niya pagkat mahal ka niya. Inisip nila'y hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka ng Ama pagkat mahal ka niya. Inisip nila'y hindi mahalaga, mahal ka niya maging sino ka man. Mahal ka niya. Inisip nila'y hindi mahalaga, mahal ka ng Ama maging sino ka man. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa iyo, Ama. Salamat po. Magsitayo po tayo at nandyan na pala si Apo.